The heart speaks. When the heart speaks, we listen. Welcome to this Heart podcast of the Heart Specialist Clinic and Diagnostic Center. Friends, this is a very special inaugural episode. And what way to start it with? No less than our brilliant researcher, clinical trialist, and physician, my good friend, Dr. Gabriel Hoxon III. Ariel. Wow, thank you, Donnie, Welcome. for that very nice intro. Huh? Of course. So excited to be here. We have a very exciting Yeah. topic for everyone Ah, today. yes, we chose this topic, no, because it's timely and relevant to our practice. Yan. And Yeah. may special title, Pamamaga ng Puso. We will be talking with Ariel about inflammatory markers of the heart. Ito yung medyo kakaibang part na hindi common na nare-request, no? Pero kailangan na. No? Hindi common pero kailangan. Oo. Ano ba yung common? Yung common, yung sugar, di ba? FBS, yung cholesterol panel, uric acid. Pero itong test na to, medyo nahuhuli na sa paggamit. Ito yung tinatawag nga na high sensitivity CRP o HSCRP. HSCRP. Oo. Okay. So allow me, Donnie, to expound Sige. kung ano ba itong test. Basically, it's a simple blood test. Pag kinuhanan ka ng cholesterol at sinama ito, kasama na doon sa dugo na kinuha. So napakadali lang kunin. Oo, napakadali. Kaya ang tanong, bakit hindi siya nire-request? Unang-una, hindi pa siguro ganon ka-familiar ang ating mga magagaling na doktor Okay. sa paggamit ng test na ito. Tapos secondly, hindi kasi lahat ng lab meron ito. Okay. Oo. Pero siguro naman, it will come, no? Magiging available na rin sa mga ibang laboratory. So ang malaking tanong, Ariel, Mm. ano ba ang tinetest ng HSCRP? Okay, so ang HSCRP is it's a simple test to determine your inflammation. Ito yung hindi bigla ang pamamaga, no? Example, may test na pag may namaga ka sa katawan mo, tataas yung tinatawag na ESR, CBC. Ito is a chronic o matagalang pamamaga na dahan-dahan na hindi mo nararamdaman. Yun. Speaking of hindi mo nararamdaman, napapansin ko lately, napakarami natin mga pasyente na medyo bata pa, no? Yan. Na-atake na sa puso. Ayan. Pero wala naman silang nararamdaman. Precisely. Na-encounter mo na yan. Oo, like you siguro, nakakita ka na ng mga batang pasyente. Lalo na ito, i-share ko lang, no? Yung 30-year-old na triathlete na regular magpa-check up. Healthy. Healthy daw. Oo. Healthy daw. Oo, healthy daw. Kasi, normal daw ang cholesterol Okay. niya. Tapos, naipasa niya yung mga test, like yung treadmill. Wala siyang problem sa sugar niya. Pero itong pasyente pala na to, nag-vape. Okay. Oo, nag-vape. Tapos, bigla siya na heart attack. No? Buti, na heart attack siya during practice. Kaya naisugod pa siya sa ospital at na-angioplasty siya ng ating... Ayun. Napakabata na angioplasty na agad. Oo, at 30 years old. So can you explain to them, wala namang traditional risk factors Oo. pero inatake. Chinek namin lahat. So, normal nga talaga yung cholesterol niya, sugar niya, Ang totoo. uric acid and Sinek everything. ba talaga lahat? Yun. Kaya linaniman namin yung Okay. test. Sinama namin yung tinatawag na HSCRP. At may mga iba pa rin test na nakita namin. At yun nga, talagang lumilitaw ang taas ng kanyang inflammation. Okay. Oo, yung HSCRP. So dahil binanggit mo na mataas ang level ng HSCRP ng pasyente, Oo. anong ibig sabihin nito? Okay. Yan. So, pag may inflammation ka sa katawan mo, particularly sa mga ugat, ang ugat, ibig sabihin, dito po dumadaloy yung dugo na galing sa puso. Ito yung parang mga tubo natin sa katawan. Okay. At doon talaga nakasalalay ang buhay natin. So, ibig sabihin, pag ito nagbara sa utak, yung ugat sa utak, Yan ang mauwi sa tawag na stroke. stroke. Pag Pero barado pag sa ito puso, sa puso, atin yan. heart attack. Heart Ayan. attack. O yun. So, ang pamamaga, bago bumara ang isang ugat, namamaga muna. Ayun. Maganda yun ah. Oo. Bago bumara,
mamamaga muna. Oo. Ayun. So, nandun yung ibang factors. Maaring mapapabilis ito kung may sugar ka, kung mataas ang sugar mo, diabetic ka, o mataas ang cholesterol. Pero pag nandun na siya, namamaga mo na siya, yun ay masama. No? So, yun ang hindi mo nararamdaman. Pero bigla na lang babara. So, ibig sabihin mo, Ariel, kung tayong dalawa, pareho lahat ng test natin, pero ako mas mataas ang HSCRP ko, mas malaki ang chance ako Yes. na magkaroon ng mga events. Example, Stroke? yeah, yung HSCRP mo is 2. Ang normal kasi less than 1. Okay. Pag lumitaw na 2 ka, ibig sabihin 1.5 times kang at risk sa akin. Gusto mo ba yon? Siyempre, hindi. Oo. Kasi yung tinatawag na risk na yan is starting today hanggang sa 5 to 10 years kang at risk hanggat mataas yun. Okay. 1.5 halos doble, no? Malapit na sa doble ang risk. O ngayon, dahil kinakausap din natin mga pasyente natin, baka tanongin na, Dok, paano ba umaakit yung HSCRP? Meron ba akong mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay na nagpapaakit ng HSCRP? Yan. Actually, maraming common lifestyle Lifestyle. o habits na ginagawa ng mga kabataan ngayon. Sige, At isa-isahin yung natin, Ariel. Ano mo yun? Ang number 1 is the notorious smoking and vaping. Okay. Diba? Smoking Nabanggit ko and nga vaping. sa'yo, Okay. yung triathlete na yon, healthy, ganda ng katawan, normal lahat. Yung pala, nagve-vape siya paminsan-minsan. So, isa yon. Okay. So, syempre, itong mga chemical na to, pag pumasok sa katawan, magti-trigger ng pamamaga. Okay. So, pangalawa, ito, nakikita natin. So, ang pagiging taba. At hindi lang yung mataba sa labas, kundi yung tinatawag na taba sa loob na masama, yung visceral fat. Visceral fat. Oo, yung visceral fat. Yun nandito. Oo, minsan, hindi naman dapat ang taba ay nakikita sa labas. Pero yung taba na nasa loob, marami dyan, tama lang ang katawan nila, pero mataas ang visceral fat. So, looks can be deceiving pala. Yes. So, ang visceral fat, ito po yung taba na nasa loob, nasa labas ng organs natin. Nakabalot. Nakabalot. Ayun. O, ang medyo typical at medyo familiar probably mga natin, mga audience natin, yung fatty liver. Oh, okay. Di ba? Nakikita natin sa ultrasound Okay. na may fatty liver ka. So, parang isang senyales yon na baka yung visceral fat mo mataas. Yan. At At- anong ginagawa ng mga pasyente kaya nagkakaroon sila ng fatty liver at saka visceral fat? O yan, syempre, lifestyle ulit. Dahil, Anything in excess, alam naman natin, mapupunta sa atay, matatago doon as fat. So, sugar, yan, mga carbohydrate, no? Mga soft drinks. Okay. Yan. Sobra sa Andy Rice. yan, napakasarap pa naman. Oo. Ayan, So, yung diet. At syempre, pag walang diet, yung isa rin, exercise. Or lack of physical activity. Lack of physical Ayan. Oo, yan. Oo. Tama yan. Yung puro social media. Nakaupo na lang, nagko-computer. Oo, yan. Tingin sa Nanonood ng phone. Netflix. Nakababad na lang sa phone. Yan. Ayan. Yung mga yan is favors yung inflammation ng katawan. Maganda yung sinabi mo, Ariel, kasi lahat ng mga ito nasa control ng pasyente. Yes, Diba? tama. Oo. Oo, So we can tama. do something ahead of the Yes. doctor's checkup. Oo, kasi kailangan maintindihan ng pasyente yung role niya at yung role natin kung paano natin parehong mapapababa yung inflammation o yung HSCRP ng isang pasyente. Yan. Oo. Napakaganda. Ngayon, napag-usapan natin, meron na tayong test for inflammation. Yes. At naunawaan na natin ano yung mga nagpapataas ng HSCRP Yes. at ano mga pwedeng gawin ng mga pasyente at ng mga doktor para mabawasan ng inflammation. Yes. Ang next question siguro is, Dok, paano yan? Mataas. Anong next step? Anong gagawin mo sa akin? Ayan. So, unang-una, bago nating i-request yung HSCRP, dapat tingnan natin yung overall risk mo. Yan. Okay. Yan, yan. Yan ang trabaho ng ating mga magagaling na doktor. Lalo na kaming mga cardiologist. Saan ka ba? Nandun ka ba sa low risk, intermediate o high risk? May paraan kami para namin masukat ang risk Ayan. mo. Pakishare naman. Ano yung mga paraan natin? Oo. Sa Balik pag-check ng tayo risk. dun sa pasyente kanina Okay. na heart attack na bata. Kung hindi siya naninigarilyo,
tinatawag siyang low risk. Okay. Sabihin, walang diabetes, magandang katawan, no? Hindi siya overweight, active siya, normal ang cholesterol, no? Wala kang kakikitaan sa pamilya niya na may nagkaroon ng sakit sa puso, low risk siya. Pero pag tumaas na yung cholesterol, yung sugar, lalo na, nag-iiba na yung risk niyan. Yun. Oo, o kaya naninigarilyo. Yun, ang paninigarilyo o ang may lahi na ibig sabihin may first degree relative ka, kapatid, magulang na namatay o nagkaroon ng stroke, heart attack, dagdag na yan sa risk mo. Hindi ka na low risk. Ayan. Oo, intermediate. At syempre, yung kadalasang nakikita mo, yung high risk, High risk. yun na, ito na yung mga na-atake, na-stroke, mga matataas ang sugar. Yan. Dahil nabanggit mo itong mga bagay, na-realize ko, no, kahit ang pasyente pala, pwede niyang i-check yung sarili niyang risk. No? Yes. Malalaman oo. na niya, low risk ako, Oo. intermediate risk, or high risk. Yes. Okay. Oh. Sige, kunyari ako, low risk. Chinek ko yung cholesterol ko. Alanganin. No? Hindi siya sobrang taas, hindi siya sobrang baba. Diyan papasok si HSCRP. Ayun. Kasi okay. dati wala yan, hindi natin alam kung gagamutin natin o hindi yung cholesterol. Pero kung mataas ang HSCRP ko at medyo nasa boundary ang aking cholesterol, pwede na akong gamutin ang tinatawag na statin. Maganda yung sinabi mo, no? Dahil pwede ka nang gamutin. Ibig sabihin, binimigyan mo pa rin ng option yung pasyente na mag-decide. O, kasi hindi naman kailangan agad-agad yun eh. Maari mo pasimbigyan ng pagkakataon yung pasyente, baguhin yung lifestyle. But I think the important thing is yung education. Yes. Dahil pinaalam mo na sa kanya, uy, meron na tayong ebidensya ng inflammation. Mm-mm. What do we do about it? Oo. Yan. Kung di kasi natin gagamutin ito yung risk na maaaring mangyari So sa'yo. yun yung sinabi mong low risk, boundary. How about yung mga intermediate risk? Nako, yan. Lalo na yan. Kasi yun, dagdag yun. Dagdag. Dagdag na yun. Yung mataas na HSCRP is dagdag na sa risk mo. Okay. At yun na ang compelling evidence na kailangan kang gamutin. Ayun. Oo. So, kailangan targetin din ng panggagamot ang pagbaba ng HSCRP. Hanggat maaari, yung less than 1. At nakikita mo yan, di ba? Yung mga binibigyan mo ng mga gamot, gamot. pa matataas sa HSCRP, ikaw, nakikita mo yung pagbagsak. Pagbaba, oo. Oo, nakakatuwa. Kasi hindi nararamdaman ng patient pero nakikita niya, pumababa nga. Yes. At ang maganda dyan, kung ang pasyente talaga ay very involved in their health, Oo. sila mismo, they will take on certain activities para mapababa yung inflammation at yung risk. The work on yung lifestyle, sabi mo nga. Oo nga, oo. So, ayun. Ang target talaga natin is kahit bata ka pa o matanda, ang HSCRP mo dapat less than 1. Yan, Oo, okay. less than 1. Kung nabanggit natin low risk, intermediate risk, High ano yung mga risk. high risk? Oo, lalo na yung high risk. Yan, dapat talaga agresibo Okay. ang pagbaba, no? Kadalasan madaling pababain. Pero dapat nandun yung compliance at ang regular monitoring ng Okay. levels ng cholesterol at HSCRP. Ayan. Since nabanggit mo na, Ariel, yung monitoring, baka lang tanongin ng mga pasyente mo, Dok, kano kadalas mo ba dapat sinecheck yung cholesterol? Oo. Or itong HSCRP, dapat ba inuulit? Unang-una, Donnie, siguro kailangan natin i-emphasize na ang test na ito is test ng inflammation. Okay. Kaya, pag ang pasyente nagkakagaling sa lagnat, may natrangkaso, o may infection, o may matinding rayuman na namamaga, kamukha ng gout, o severe arthritis, hindi dapat natin siya nire-request. Ayun, okay. Kasi, dilitaw, mataas talaga yung HSCRP. Makakakita ka ng mga 10. Pag more than 10 kasi, hindi na yan pamamaga ng ugat. Pamamaga na yan ng katawan. Oo. At hindi natin dapat ginagamot yon. Ginagamot natin yung bakit tumaas. No? So, napaka-importante ng sinabi mo, Ariel, no? Preparation before a test. Yes. Kasi kung if Oo. it was not properly done, then the result will not be Which is falsely accurate. high. Right. Yeah, Okay. falsely That's high. good to know. Oo. At baka magamot na hindi kailangan. Tama. Yan ang iniiwasan natin. Right. At ang hina-highlight mo dito, Ariel, actually yung concept of prudence, no? Mm. Hindi naman lahat ng tao kailangan i-test. Pero kung i-test mo, i-test natin ng tama. Tama, Yan. oo, tama. So, kung ako na-test mataas at binigyan ako ng gamot,
usually 6 to 12 weeks ang Okay. nasa doktor mo yan. Siguro nasa level ng risk mo at saka yung level din ng HSCR. Pag more than 3, which is yung high risk, medyo ako mas madalas ko itetest yan. Siguro after 3 months, uulitin ko. No? Bibigyan ko ng gamot, papababain ko. At yun nga, nakikita nga bumababa. Yun na nakakatuwa. So hindi po siya mahirap pababain. Pero kailangan lang natin paalala sa ating mga pasyente, no? We are not treating the numbers. No? Yes. You always Oo. care for the patient. No? Okay. Behind every number, there is a patient there. Ganda. Oo. Ang ibig sabihin din ni Dr. Donnie is that ang mataas na HSCRP, hindi siya sakit per se. Pero ito ay senyales na may nangyayari sa ating katawan, particularly sa ugat, na putting us at risk. Yun. Para may naisip ko tuloy akong analogy dan eh. Pag naghahanap ka ng boyfriend or girlfriend, meron kang nakitang red flag. Okay. Yan, hindi mo Oo. pwedeng ignore. Baka Okay. yung HSCRP is a red flag. Yes. Tama for the heart. Oo. Okay. At saka malaking advantage yun. Biro mo, kung ikaw alam mo na mataas pala HSCRP mo at kailangan kang magamot dahil may iba kang risk factors or level ng cholesterol mo, ang laking advantage yun. Biro mo, yung risk mo may iwasan kang maatake. Right. Yung iba, by the time they retire, dun lilitaw yung mga problema. Di ba? Ang maganda, habang medyo bata-bata pa tayo, maayos na. Yes. Oo, kasi At ang maganda prevention. sa mga Pilipino, madali sila makonvince, no? Kapag oo. nakita nila, oy, Doc, nakakatakot yan. Ha? Mukhang kailangan ko ng maging aggressive sa Oo. aking health. Yes. No? So that will be additional tool for us Mm. to really help them become more healthy. Oo. Tama. Oo. Kaya malaking tulong po sa atin ang test na ito. At dapat iugnay siya Yan. sa mga ibang test na ng mga traditional, sugar, cholesterol, at sa mga susunod nating Ayan, dahil nabanggit mo na yung mga susunod, no? So pinag-usapan natin yung pamamaga ng puso. Maganda siguro sa next episode, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang uri ng cholesterol. Yan, oo. Yung mga Exciting matindi. yan. Ang dami na kasi ngayon. Dami na, no? Oo, hindi lang pala lipid profile ang Oo. nire-request dapat natin. Correct. At nung Napakarami. unang panahon, wala pa namang ganyan. Oo. Huh? Kaya nga ang medisina, Donnie, makikita mo talaga how it evolves Right. in favor sa atin at sa pasyente. At that is why, kung Oo. ikaw ay pasyente at ang doktor mo ay laging busy at nawawala, baka isipin mo, kasi yung doktor mo, tuloy-tuloy nag-aaral. Nag-aaral. Learning At- never stops. Totoo yan, Donnie. Kaya din hindi ganun pa ka-popular itong mga test na to. Kasi kailangan talaga na matinding pag-aaral. Correct. Oo. Hindi lang dahil mataas siya, gamot ka. Ibabangga mo ngayon sa pasyente. Kung ito ba kailangan gamutin o hindi. Ayos. Ngayon ay pinag-usapan natin yung pamamaga ng puso, inflammatory markers of the heart. Dr. Ariel Hocson, what is your final message for those listening to this podcast? Okay. Sa ating mga kaibigan dyan, gusto lang namin ipakilala itong test na ito at sa ating mga ibang kasama sa industriya ng panggagamot, yung tinatawag na HSCRP. Ito ay dagdag sa ating tools para ikaw ay ma-examine na maigi, malaman ng risk mo, at kung kailangan mong magamot. Ito ay gabay sa amin sa panggagamot. No? Yan. Ayos. At para sa ating lahat, our 30-second recap for today. Pamamaga ng puso, inflammatory markers of the heart, CRP ang sabi ni Ariel. Check your risk promptly. Ibig sabihin, dapat maagap para hindi mahuli. Okay. Ayan. At lahat po kayo iniimbitahan namin sa ating Heart Podcast of the Heart Specialist Clinic and Diagnostic Center. This is Doc Jadam and of course our very special guest today, Dr. Ariel Hocson, inviting you. When the heart speaks, We'll We listen. listen.